Kantuin ko na itong ipandulo. Talim. Yan, naisang po na namin ni Calvo yung yung huling gutter. May dugtong na may git 1 foot. Wala yung dalawa, half day. Mamayang hapon na raw sila papasok kasi walang magbabantay daw dun sa anak ni Enteng. Ay ni pangalan nito. Ni Tony pala. Kasi yung isang anak niya na naka-confine, yung asawa niya nagbabantay sa ospital. So yung mga naiwan niyang anak na 3, wala raw magbabantay, hinihintay pa yung tagabantay niya, last G's pa raw yung dating. Gagawa muna ako ng yung pamitbit, yung ganito. Ayun. Pagka mga pamitbit pala, gumagawa ako nito pabilog, hindi yung naka-flat kasi mahina yung naka-flat. Malambot, hindi tulad nito, dapat nakabilog na ganyan, matigas. Yung pamitbit tsaka yung pangano natin, kasi dalawa yan yung pambitbit tapos yung dito sa may taas. Yung iba hindi naglalagay ng pambitbit kaya lumalaglag yung gutter pagka maraming laman. Ito sa taas, meron din sa taas yung para diretso siya, panghila naman yun. Tapos gagawa rin tayo ng yung pinaka niya, bukilya niya sa downspout. Kape, ay chai pala, chai, green tea. Itatag ng kamote Meron pa. Tapos ko na itong pambit dito. Ito yung iba. Siyempre stainless din. Stainless yung gutter natin Init ngayon dahil alam ng nabubungan na tumirik yung araw. Pero presko sa loob dahil mataas yung hangin. Presko. Ewan ko lang pagka summer dito kung ganito rin. Hindi rin siguro gaano mainit dito pagka summer kasi bundok kaya maraming halaman no? Hindi rin siguro gaano mainit Yung tirik ng araw na mo, ganun yun. Masyado mainit pa. Hindi katulad sa mga talaga dito maraming halaman kahit pa paano nakaka-presko yan nabundok sa amin napakain pagka summer. Pampanga. Ay grabe dun. Ayan, nakakompleto na. Nakakompleto na yung bubong. Dumating si Enteng kanina mga bago mag-alas 9. Hindi na hinintay si Tune. Ewan ko kung papasok pa si Tune mamaya niya. Ito ako. Tinola.
natuloy din yung ating tinola. Tutok pa ka. Ganyan. Ito na bala yung sa downspout natin. Apat yun, apat. Kada poste. Pero yun doon, baka yung doon sa dulo. Ilayo ko ng konti doon sa poste. Kasi dulong-dulo yun eh. Firewall. I-adjust ko ng mga 20 cm siguro. Magmula doon sa dulo ng ano, gutter. Init. Tinola. Tinola ni Bo. Manamis-namis eh. Maniba lang yung papaya eh. Sabi mahal ang papaya, 50 pesos. Ang dami ko niyan sa farm. Nakalimutan ko lang magdala eh. Tatanglad. Naalala ko nung nasa bahay. Tanglad sa amin, tuyo. Sa iba, inalod ng ibon. Kilala pa ito rin. Ha? Bigyan mo, lula tayo. Rene, kadua. Saan mo sinungkit to, Bo? Yung papaya. Tamaw. Kalimutan ko lagyan ng sili ah. No? Kain po. Nalagay ko na yung pamitbit ng mga gutter. Saka yung pahila. Tingnan nga natin sa malayo. Hindi, walang ano dito eh. Walang lugar na makikita sa malayo. Hindi ka nagbababa rito. Yan. Tingnan natin dun sa malayo. Dun sa baba. Yun, dito tanaw siya. Senteng oh. Ilalagay na. Ilalagay ng elastosin. Ayun oh. Wala lang zoom itong GoPro kasi. Ah, dito oh. Tanaw na tanaw. Ang ganda. Linis tingnan. Ilalagay ko yung mga ano bukid ng downspout. Ayan. May isa yun, ilagay ko na. Talo na kota, luhay mo ako ah. Tala na pala.
Walang dadalang jeep yan o. Kita mo lang, oh. Yan, ganyan lang, bubuka. Dalawang rivet lang yan, okay na yan. Tibay na yan. Tututok naman dito yung elbow niyan. Tapos naka-clamp dito. Bit. Kaya saka na yun. Mauna muna yung spandrel. Mapakataktak na yan. Bukas ko naman papalagay itong ano, side flashing. Wala, hindi pumasok sa ito na eh. Pagod ako makit panahog. Sumapa ng pagkakandang ko. Musip lang ang pagkaso na yun. Gusto ko sa trabaho. Pambihira. Nakatirik yung araw, umulan. Naglalagay kami ng flashing eh. Ayan o, may bahaghari o, ayun o, ayun o. May ano kaya doon? May ginto. Ayun yung isa o. Sabi nila, yung dulo ng bahaghari, may ano, may ginto. Ayun o. Mapapasa ka! Ayun. Bot, yung gamit po. Sinusubukan itong ating gawa eh. Malakas-lakas ah. Pero pagsikat yung araw. Ayan. Sinusubok yung ating gawa. Yan o, tumulo na, tumulo na, tumulo na. Ba, ang lakas. Ano ba yan? Ito ang lakas. Ano pala ito? Lang ya. Ang lakas ah. Yes. Nahugasan. Hinugasan niya lang. Good morning. Friday na tayo ngayon ah. Bilis ng araw. Ay, sana makapasok na si Tone. Papauna ko muna ipalagay yung mga spandrel bago natin ilagay yung mga flashing dito, para pagka niribet dito kasabay na yung ano, maiipit, kasabay na maiipit itong face cover. Nakita mauna to, tapos tatapal ng flashing. Kaya pagka niribet, isang ano na lang, isang ribetan na lang. Yun o. Nakakanto ko na kahapon yung isa dun eh. Yung flashing para dito. Yung dudugtong dun sa may gutter. Kasi biglang umulan. Pinababa ko lang muna. So papauna ko na ngayon yung mga ano, mga fascia cover, saka yung mga wall angle. May bago nga pala tayo makakasama ngayon na isang skilled din welder. Yun, sinama ni Enteng kahapon dito.
Kasi nagpahanap pa nga ako ng isa. Kaso kahapon niya lang sinama. Kaso alang-anin na. Sabi ko ngayon na lang siya pumasok. Ewan ko kung darating. Nagdalawa yung ano, yung nagiging welder natin. Medyo na ano rin kasi ako eh. Sobrang busy. Si Tunoy kasi hindi pa pwedeng pakawalan sa ano, sa mga medyo masasela na trabaho. Nakaka-welding siya kaso sa mga medyo masasela hindi ko pinapakawalan. Hindi pa rin masyadong marunong sa mga diskarte. Ewan ko itong sinamang bago ni NT kahapon. Sabi naman nakakabuo na siya ng bahay eh. Tingnan natin. Mahirap talaga maghanap ng mga skilled talaga na pagkakatiwalaan. Yung kahit iwan mo, alam yung gagawin. Yung hindi ka nangangamba na baka pagkakas mo iba yung ginawa. Ako naman pagka medyo masisir lang, gusto ko ako yung titira. Lagi ko nga sinasabihan si Tony eh. Kailangan magkaroon ng selan sa ginagawa. Huwag yung bara-bara lang na ano, natira. Sabi ko sa kanya ako pagka maayos yung trabaho mo, walang ibang unang masisiyan dyan kundi ikaw, sabi ko sa kanya. Kailangan laging nasa ayos yung trabaho. So nakakaawa kasi may kwento ko lang. Yung anak niya kasi na nakatapak daw ng bubog, na nawakwak yung talampakan, tapos natahi, hindi naalagaan ng maayos. Siyempre yung bata laro-laro yan, pupunta sa mga tubig, matutubig daw, no? Nababasa yung sugat. Tapos yun, bumuka ulit, binalik sa doktor, tinahi ulit, hindi na naman naalagaan, napabayaan na naman. Yun, bumuka ulit, nagdugo raw ng nagdugo, hanggang sa yun, na-confine. Hanggang ngayon, nasa hospital pa, nasa 1 linggo na yata sa hospital. Kailangan na raw maoperahan. Nasalinan nga ng dugo eh. 4 na bags yata yung naisalin kasi kinulang na ng dugo yung bata sa kakadugo ng ano niya, ng sugat niya. May tinamaan yata na ugat. Ngayon operahan daw para tatahiin yata yung ugat na ano, tinamaan. Kaya yung kahapon hindi siya nakapasok. Yung 3 anak niya na naiwan, walang magbabantay. Yung asawa niya nasa ospital. Nung Martes nga, kinuha na niya yung sahod niya na 2 araw. Araw siyang panggastos. Nakakaawa eh. Nakakaawa sa tao. Buhay construction, lalo na dito sa Pilipinas, tamang ano lang, pangtawid gutom. Sweldo ng sahod ng Sabado, kada pagka Lunes, bali na. Martes hanggang Miyerkules, hindi man maabot ng Miyerkules, bumabali na. Ganun dito sa atin. Kung sino yung mga mabibigat ng trabaho, tayo yung kawawa.
Busit ng mga pusa. Dito dumi-dumi sa taas ng bubong eh. Oh, ayan oh. Kalat yung ipot nila dito. Baho. Ayan na si... Ano kasi pangalan? Nar. Ay, yung bago natin kasama. Pinalagay ko na yung mga fascia cover tsaka yung flashing doon. Yan, pinapauna ko itong mga fascia cover bago itapad yung flashing. Tapos ako nilayout ko na itong dito sa CR na ituloy din. Tapos hindi naman pumasok si ito na eh. Sa kanya sana ipapatira to eh. Okay na rin. Nalibang masyado sa trabaho. Pambihira mag-alas 12 na pala. Hindi pa kami nakakapagluto. Ito, nadali ang sinigang na bangus. Ay, nako. Ayun o, lumilinis yung tingnan. Nailagay na yung fascia cover. Mas magandang tingnan yung ganyan kaysa sa mga ganito. Ito kasi naka-angle lang na ganun. Yun, papasok doon. Naka-bench siya. Yan talaga yung yung standard na ginagamit. Ewan ko dito ba't ganyan yung mga nila dito sa labas. Wall angle lang din. Kaya ito na. Ay ko. Pinifix na lang nila itong mga side flashing natin. Medyo matrabaho ko sa taas yan eh. Kakatingin pa yung sa may rib ng yero. Tapos ito may pa kasi yun eh, may kanto pa kasi yun. Ay mahuhuli kasi yung dito sa may side na to. Kaya pinaiwan ko na muna itong isa na to. Ito na, matrabaho yung dito. Yung dito sa baba na i-layout ko na yung mga yan na ilagay ko na yung mga pinaka plate na 2x4. Dito medyo matrabaho rin. Puro katay tayo dito niyan kasi tatamaan eh. Yan dito. Yan dito na yung pinaka ito yung sukat ng dalawang CR tsaka yung stock room dito. Hanggang dito. So isasabit na lang yung pinaka beam natin dito niyan. Tapos maglalagay ng dalawang poste dito. Dito patakbo yung tubig. Siguro kahit di na mag-gutter dito dito na rin dadapo yung konti lang naman to eh. Tapos dito magkakaroon na lang ng side flashing dito. Yan. Maraming kakatayin to. Hindi ko muna ginalaw kanina eh. Sabado na tayo, bukas baka maiwan na nakatiwangwang. Umulan eh, yari tayo. Next week ko na ipapatuloy ito. Kasi kailangan katayin eh. Pero may ito yung poste dito. Nilinis lang tingnan no. Karoon na ng flashing eh. Lalo na pagka natakpan pa yung nito ng spandrel dito sa labas. Bukas pwede na silang maglagay ng wall angle niyan dito para sa spandrel. Ito yung dito. Ito, nakampix na rin ito. Bali, susunod na rin natin yan dito. Kung yung slope ng ating yero. Ano yung slope ng ating mga rafter. Ganun din yung ating spandrel. Hindi siya nakalabel dito. Susunod na natin.